mayroong isang scientismo na nangangalang hindi. Sumagi sa kanyang kaisipan kung bakit nga ba ang mga Pilipino ay naman sa kanyang kapanaginan at kanyang pinagtataka ang kadalian at nagbilang ng sa kanyang makulit na kaisipan, siya ay nag-aral ng malalim at naka-invento ng isang bukas na orasan kung saan ang sasagot ang kanyang mga katanungan kung sinaraan. Ang bayan ng Cebu ay sagana sa pagkain ng sangkap at maging pagkaluhayan. Ang mga Pilipino ng Ligura ay ipagdang ng sasyahan at tunay ng nagkakaisa sa isa. Mayroon isang pamilya kanyang alam ng Diyos na naninirahan sa Cebu. Mayroon silang dahil at pinagkukunan isang masina na asisilaw na umaga ang sumalutan sa pamilya ng Diyos. Napagpasyahan ng pamilya Managos na lumabas sa kanilang tahanan upang makinagan ng araw na pinapakinahan sa kanila. Pinalabag na lumisan ang araw sa Agapito upang simulan ang paggawa sa tanaman. Habang sinisita inan ang dalagang kanyang alaalisita ay nagpaalam na bibili ng mga sangkap na gagawin sa pag-alabok para sa inaligan sa loob ng anak at masisilayan ang itinang ina sa kanyang paghalis. Sa pag-iisa ng isbita, napagpasyahan itong mag-isa na Rigor siya paboritong gawin ng dalaga sa kanyang buting oras. Dahil sa pag-iisa ng mga pagkakasa, hindi na naging siya ang natin maaari ako makatulong sa iyo. Sa bawat salita na binibitawan ni Ito, ramdam niya ang sansilidad. Nagtanong na sinalas sa pinagkakasalangan at naghanda na. Ay, napo po. Alam na! Si Patawig yun? Kaunti lamang ang nakita na nagtatrabaho at ito'y sakit ang pinapagawa ng mga Pilipinas. Kaunting pagpapahaga ay hampasin agad ng lahat upang ang mga inyong magsasama ay makapagtrabaho.
Biglang napatingin ang babaeng Kastila na isang inyong binibini. Anong ginagawa mo riyan? Magtrabaho ka rito sa kalipin. Nasaan ang aking mga magulang? Kayo kapag mataas at walang anak! Gwaja! Dahil ito sa kaya. Tumawa lamang ang mag-asawa at inutusan ang mga Kastilang bantay at pilit na dinala si Espita sa palayan upang magtrabaho. Makalipas ang ilang oras, dapit hapon na at walang bantay kaya't agad hinawakan ni Inigo ang kamay ni Espita at sabay na tumakas sa gawin. Isang lugar kung saan nagpapag ang mga paa nila Espita at Nina. Lugar kung saan magkita ang mga taong napagpumuri at reliyos. Kanilang nadaanan ang dalawa. Sino yan? Sina Pedro at Dante na nag-uusap tungkol sa kayamanan ng mga Kastila. Bakit ba ako magtatrabaho? Kasi sinabi ng una na walang mayaman ang makakapasok sa Sarap ba? Pumasok sina Espita at Inigo at nakita ang mga taong nangangalan na sana magkaroon sila ng magarapon na para bang inaasa sa Diyos ang kayamanan at hindi sa sarili. Mga Pilipinong naghahantog ng mga pagkain sa pag-aakalang doble-doble ang ibabalik sa kanilang ng Diyos. Wala ng tao sa simbahan kundi ang dalawang lalaki. Sa kanilang taimtim na pananalaman, sila ay nakita ng isang bagay na nagmangalan kay Susana. Ang dalawa ay kanyang nilapitan at nalaman ang sitwasyon kaya't pinatuloy sa kumbento upang palipasin ang dito. Tumulong na ang pagtulog ng Espita nang kanyang maramdaman ang pagdalag. Ay, gagi. Nakita niya ang isang lalaki na kasuot ng isang mahabang puting na suot na kumikilig na rin sa kulay. Bakit naman ang pinagpapilin? Sakit na ng kamay ko. Balik kayo ron, sukumin niyo pa. Para bawian mo yung Kastila. Nakarating sila sa isang parte ng Cebu na dagsaan at puno ng tao. Ang layo na nila. Naka-zoom na yung cellphone ko. At makapagod sa dagat ng merkado.